Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ang Bitag Live in the morning, Monday, April 19. Kami ho'y napapakinggan sa bayho sa himpilan ho ng Radio Pilipinas 738. Sinishare din ho kami sa DZMA. Yan ho'y Capital Broadcasting Center. And sa telebisyon, eksklusibo lang ho kami napapanood sa PTV4, People's Television Network. And sabay ho sa aming digital platform, sa YouTube TV ho namin, Bitag Official. Ganon din ho sa aming website, bitagmedia.com, and sa Facebook page mga boss, Bitag Live. Ngayong umaga mga boss, kumusta ho kayo? Good morning ho sa mga suki ho natin sa ibang dagat, partikular ho sa Estados Unidos, Canada. At doon ho sa mga bansa kung saan may mga Pilipino nakatutok ho sa ating ngayong umaga mga boss. Ang mga topic ho na pag-uusapan natin ngayong umaga mga boss, ito ho mga parang ito the random act of kindness, and then yung community pantry, yung pag-responde ho, ito yung mga rules of engagement na kinakailangan ho sa Philippine National Police. Sa trending videos, mga trending ho ito mga bossing, and then trending din ho si Pambansang Kamao ipinatulfo sa Pambansang Sumbungan Part 1. So, lahat ho na pag-uusapan natin nasa trending, Nasa trending din ho sa YouTube, itong Pambansang Sumbungan na kumbaga ipinatulfo ho si Pambansang Kamao. Kaya, una sa lahat mga boss, kami ho'y bubusi na lamang sa mga taong maaring tatamaan sa aming sasabihin, no intention na kayo ho'y saltikin sa aming programa ngayong umaga. Kaya kung kayo ho'y medyo nakikinig, at parang ang dating, kayo yung aming pinatatamaan. No, not that way. Kami ho nagsasabing bubusi na lamang kasi dinidiscuss ho natin yung mga issues, trending issues, na dapat mapunta ho muna sa, siguro dito ho sa telebisyon. Kami ho napapanood Luzon, Visayas at Mindanao sa PTV4. Yung mga viewers ho namin sa telebisyon, partikular, kasi sila ho'y sinusubaybayan ho tayo tuwing umaga sa People's Television Network. Since this is a television program na nakasabay ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, and sa social media, well, ganun din sa radyo, pag-usapan ho natin mga boss. Alam ko karamihan ho sa inyo, familiar ho siguro sa salitang the random act of kindness. Random act of kindness, Sa salitang Tagalog mga boss, ang ibig sabihin, kabutihang loob ng isang individual. Nangingibabaw yung sinasabing awa at pag-unawa sa kapwa na walang anumang kapalit. Ang random act of kindness, tinagalog na ho natin kanina, nangyayari ho yan sa isang individual, depende ho sa kanyang manakikita at nararamdaman sa kanyang mga paligid, sa oras ng yon, kailanman, lulutang ho yung sinasabing ay awa, pag-unawa at sabay tulong na rin, Random act of kindness. Iba ho yung public service na ginagawa ho namin mga Tulfo Brothers. Yung random act of kindness mga bossing, ito yung kabutihang loob ng isang individual na hindi pinangangalandakan. Yan ho, Hindi mo inaanunsyo, hindi mo pinapaalam sa publiko. Kabutihang loob na nakikita mo sa kapwa, tumutulong ka. Ayan, mga bagay na kung minsan maaawa ka. Ayun ho ginagawa mo to mga boss. Dahil ito'y kabahagi na sa iyong pagkatao, yung sinasabing awa na kinakailangan. Itinuturo na ho natin sa ating mga anak para maipasa sa susunod na henerasyon kung anong ibig sabihin ng pag-unawa-awa. Random act of kindness. Hindi ho pinaplano. Reactive ka kung ano nakikita mo lang sa iyong kapaligiran or sa inyong individual na naaawa ka, nangingibabaw. Yung isang taong nangingibabaw ho yung kanyang sinasabing random act of kindness na hindi ho pinangangalandakan, hindi pinakikita, hindi sino-social media, hindi yung mga pinipitikan niya pagkatapos ipopost, hindi ho yung random act of kindness. Pag pinangalandakan mo tapos bida ka, yung tao na yun, hindi niya na dapat ipakita. Kasi alam niyo bakit? Nangingibabaw ho yung pananampalataya niya sa poong may kapal. Or laging pleasing to God ho yung kanyang mga ginagawa. Hindi ho pleasing to the eyes of the people.
Pinasasaya niya ho, hindi ho yung kanyang sarili, kundi yung pinasasaya niya yung poong may kapal. Maaring yung tao na yun, nabibiyayaan siya, kaya pinapasa niya lang ho sa iba yung kabutihang loob. Pangingibabaw. Halimbawa, itong batang nakikita niyo, sinasanay na ho siya, sa ibang bansa ho, sinasanay na ho siya ng kanyang mga magulang kung anong ibig sabihin ng sympathy, kindness, compassion, awa, pag-unawa. Paglaki ho niyan, abay dadalhin niya ho yan. Naintindihan niya kung anong ibig sabihin. Yang kapareho niyan, natutulong na pinapayungan niya, nauulanan dahil naka-wheelchair, random act of kindness ho yan. Hindi niya pinagplanuhan ho yan. Hindi niya masikmura siguro nababasa, kaya siya na mismo, mas siguro parang bukal sa kanyang kalooban na walang kapalit. May iba naman, may random act of kindness na wala hong pong may kapal at hindi nangingibabaw yung Diyos, kundi yung kanyang konsensya. Anong meron sa konsensya niya? Well, feel good, do good. Ang sarap ng pakiramdam ng aking ginawa. Well, sarili niya. Siguro random act of kindness yun. Sampansarili niya. Iba yung taong may pananampalataya, laging gustong pasahin ang pong may kapal kasi nabibiyayaan siya. Kaya binibigay niya rin biyaya sa kapwa niya. Yung iba naman, random act of kindness, yung kabutihang loob. Saan man, kailan man, nangingibabaw yun, na walang camera, walang anumang mga Facebook post, hindi ito pinakikita, nangingibabaw, di ba? Yung iba naman, random act of kindness daw, pero kinukuble yung kanilang totoong motibo at totoong kulay, tinatago at hindi pinapahalata. Ito ho yung mga sinasabing mga politiko, malapit-lapit na hong eleksyon. Nasa administrasyon man or sa opposition, wala hong problema dyan kaya mga politiko. Wala ho kasi naninilbihan ho ang politiko, public service. Pero iba ho yung pinupolitika. Kumbaga, laging dito ho sa ito'y random act of kindness ng isang politiko, wala hong random dyan. Intentional, deliberate ho yan, nakikinukuble yung kanilang kabutihang loob, pero may kapalit yung kanilang kabutihang loob. Naturalmente, ako, me, myself, and I, iboto nyo sa susunod na eleksyon. Nakita niyo ho ba? Yun hong random act of kindness. Inuulit ho natin sa salitang Tagalog ho, ang kabutihang loob ng isang individual na nangingibabaw yung awa, pag-unawa, at hindi niya masikmura, hindi niya matiis yung awa, kaya gagawa ho siya ng parang yung kabutihan na walang nakakaalam kundi siya lang kasi hindi niya matiis sa kanyang konsensya. Kaya nangingibabaw yung kabutihan. Random act of kindness. Ngayon mga boss, diretso ho tayo. Si-segue ho ako. Paano naman tong mga pila-pila na mahaba? Napansin niyo ho ba? Ano ho ba tong mahabang pila sa Maginhawa Street sa Quezon City, mga bossing? Yung hong pila at pinipilahan daw yung community pantry. Ano bang ibig sabihin ng community pantry, mga boss? Pag-usapan ho muna natin mamaya kung anong ibig sabihin ng community pantry at medyo i-skip ho tayo yan. Pag may pila, mga boss, anong ibig sabihin? May pila sa bus terminal, may pila sa jeepney terminal, tricycle terminal, may pila sa MRT, may pila para ikay makasakay. Kaya may pila. Ay pila na yan, magbabayad ka. Meron namang may pila dahil ayuda ng pamahalaan sa pamamagitan ng Social Amelioration Program na kung tutusin dapat binabahay-bahayan, kaya lang mahaba ang pila. Ngayon, may mga pila naman tulad na mga nakaraang taon na mga noong araw, panahon ni Gloria o at panahon ni Estrada siguro. Wala ako nakitang panahon ni Pinoy, pila dahil sinasabing rice crisis nung araw. By kinapos sa sinasabing bigas na mura, NFA noon. So inyong matatandaan, 2008, 9, 10, kapos ng pila, kaya pilahan sa bigas. Para ikay makabili ng murang bigas, kaya mahabang pila. Ngayon mga boss,
Etong pag-uusapan ho natin, pakita nga siguro natin, may picture ba tayo? Ba't wala akong picture dito sa... Ayan, picture na yan. Aha, Maginhawa Community Pantry. Pag sinabing community pantry, mga boss, yan ay isang community sa komunidad, parang imbakan ng pagkain na para sa komunidad. Yan, kapareho niyan. Aha, community pantry daw yan. Maaring ginawa itong community pantry na yan, hindi ko maintindihan kung ito'y random act of kindness ng isang individual, kabutihang loob. Nangingibabaw yung awa, pag-unawa, at binabalik niya yung blessing sa ibang mga tao. Paano naman tong mga pila na to na kung saan talagang meron ho nagmamanage na mahaba ang pila? Makikita nyo, courtesy of Rappler ho yan, mahaba ang pila. Alam niyo ba kung bakit natin pinapalabas? May kikita ako ng politiko rito. May politika to eh. Alam niyo, mahabang pila na yan. Makikita niyo ang haba ng pila. So, ang pila na yan, sa parte ng Maginhawa, makikita niyo, may pila sila kasi ang pila nila, alam nila, may mamamahagi ng libre na sinasabing mga pwede kang kumuha dyan. Nakaripak na sila. Kaya may nagta-traffic pa. O sige, pila na kayo, lapit na. May mga kumukuha na dyan, tapos kukuha. Ay, sabi, sandali. Isa lang. Ayan. O, hindi. May naman-manage. Kumbaga, minamanage ho yan. Okay? Ibig sabihin, may nangangasiwa, may mamimigay ho yan. Yan, ganyan. Meron ngayon isa, pipila ngayon. Okay? So, pag nakita niyo yung pila na yan, nakapareho na ganito, paano umabot itong mga tao na to sa pila? Paano nila nalaman na may pilahan? Paano nila nalaman na may bibigay ng pagkain sa may Maginhawa Street? Sinong nasa likod niyan? Ang ibig sabihin, yan ba isang uring random act of kindness? Yung kabutihang loob na nangingibabaw sa kapwa mo, namimigay ka, namamahagi ka na walang kapalit dahil awat pag-unawa sa komunidad. Sa komunidad! Sa komunidad! Abay, komunidad, pag sinabi mong komunidad, sa Maginhawa lang ho yan, sa Quezon City. So, ibig sabihin, makikita nyo, pag mga ganyang klaseng pantry, ang pantry, imbakan ho ng pagkain sa loob ho ng bahay. Cabinet ho yan, lalagyan mo ng mga delata, kung ano-ano, mga ganyan. Yan, ang pantry, yan ang example ho ng pantry sa loob ng bahay mo. Ngayon, pag sa labas, community, ibig sabihin, para sa komunidad. Ngayon, kung para sa komunidad yan, either dalawa. Well, meron talagang nasa likod na talaga ang gusto niya mamahagi ng ganyang pagkain na talagang binabalot at pinamahagi at medyo nangangasiwa isa-isa para may pila. Pero bago magkaroon ng pila niyan, inaanunsyo, may libreng pagkain, ibibigay dito sa ganitong oras, sa ganitong kalye. O kung sino man gustong pumunta na kayo. Tanong, ito ba ay random act of kindness or community pantry? Pag community pantry, imbaka ng mga pagkain na libre. Libre ba yan? O natural, libre yan. Sino ba naman ang ayaw? Well, either pilantropo ho ang may gawa niyan or sabihin ho natin yung mga pilantropo na dyan sa lugar na yan. Pero hindi po pwede. Mga kamote na talagang nakita mo, nilagay, tinambak niyan. Manggagaling doon sa isang lugar, nilalagay nila. Kumbaga, meron ho silang organize ho sila. So, ibig sabihin, community pantry, pinopondohan ho to. Meron hong nagpa-finance, meron hong naglalagay, may nag-iimbak, may namimili, tapos pinamamahagi. Sino kaya? Pilantropo o politiko? Yan ang tanong. Kasi una sa lahat, bago magkaroon ng pilahan yan, inaanunsyo doon sa lugar para ikay makakuha ng party mo. At pagkatapos dyan sa lugar na yan, natural, kinakailangan mo, hihingi ka ngayon ng pahintulot sa barangay para naman magkaroon ng kaayusan at para yung mga barangay kagawad or kung ano man BSPO nandyan sa Quezon City, na sila naman ay parang siguraduhin na walang perwisyo sa traffic. So, hindi kaya politiko nasa likod nito. Kaya politiko dahil ayaw pang ipakita. Pero pag binabahagi, courtesy yan, si ganito, kay ganito yan, kay ganyan ha. Kasi hindi na pwede lagyan ng mukha ng politiko kung sino man mga politiko na mga epal na. Ngayon, bakit ho natin sinasabi to? Well, sinasakyan ho kasi ng ibang mga epal na politiko ngayon, mga boss, at sinasabi, sana dumami pa raw yung ganitong klaseng community pantry. Well, pag ganyan community, eto ho mga nagsalita, sabi ho ni VP Leni Robredo,
Sana dumami pa ang ganitong mga community pantry na isa-set up sa ibang lugar. Ngayon, titingnan ho natin yung ibang mga sinasabi ng politiko. Ganon din si Lacson, okay? So, si Lacson naman, ito raw ay senyales ng pagiging desperado ng mga tao na hindi na sila umaasa sa gobyerno. Epal ka ba naman, Senator Lacson? Nilagyan mo ng kulay ng politika. Baka kabahagi mga katropa mo dyan na talagang sinadya para makatawag ng pansin para mapagsasaltik kayo kung sinong nakaupo. Ito naman si Angara. Sinasabi niya, hikayatin natin ang lokal na pamahalaan, nasyonal at ganun din ang mga pribadong sektor na makakaya na ito'y gawin daw community pantry para mas maraming mapagsilbihan na tao. Okay, mga boss, manawagan kayo sa ito'y mga pilantropo ng mga malalaking kumpanya tulad ng San Miguel, RFM, o di naman kaya yung mga, hindi lang URC, yung mga Lusitan Group, yung mga lahat ho yan, kasi sila kaya nilang bilhin yung ito'y mga kamote, mga gulay, sa mga lugar na kung saan may mga magsasaka roon, kaysa naman mga bulok doon, dadalhin sa Manila, bibilhin na lang, tapos mamimigay dito. O, hindi ba? Parang magagawa ho yan, mga pilantropo, magagawa ho yan, mga malalaking kumpanya, na pag binili nila, nakakatulong na sila sa mga magsasaka natin, doon sa Baguio, sa Cordillera, dadalhin sa Metro Manila, ipapakain dito sa mga tao sa Metro Manila, pero merong may tax break yan. Pamimigay mo, donation mo yan eh. Lalabas yan kung nakatulong ka sa mga magsasaka. Tapos binibili mo, dadalhin mo sa Maynila. So, either pilantropo ang gagawa niyan, San Miguel man yan, Ramon Ang man yan, o Lusitan man yan, or mga Gokongwei man yan, or mga Concepcion man yan, pati ho yung mga Razon man yan, Zobel Ayala man yan, Pangilinan man yan, yuho mga malalaki, sila ho ang pwedeng gumawa niyan. Ngayon, kaya may community pantry dahil pilantropo, yung malalaking kumpanya. Pero paano pag politiko ang gumawa nito? Abay, community pantry dahil malapit na ang eleksyon. Ito naman ang Rappler, abay, iba ho yung anggulo. Nag-anggulo na sila. Pagod na ako sa inaction ng mga gobyerno. Ito raw community pantry, ito raw parang punuan ng pangangailangan ng mga kababayan natin na nagagutom na kumbaga, na wala na gawa ng pamahalaan. Pandemya ngayon eh. Siguro, ang dapat natin gawin, bago natin siguro baguhin ang sino man, gobyerno man, kumpanya man yan, individual, baguhin muna natin ang sarili natin, mga bossing. It must begin from us first. The random act of kindness, ang pangingibabaw ng kabutihang loob ng isang individual na marunong maawa at pag-unawa sa mga tao na nakikita niya, na hindi pinaplano. Kung anong kanya nakikita, gagawin niya na lang, tulad ng bata na yan. Yun ho tayo mag-uumpisa, yung kabutihang loob sa kapwa. Sa anumang bagay, hindi pagkain. Hindi lang dyan. Pagtulong doon sa gustong tumawid o nagugutom, hindi ho natin sinusocial media. Hindi ho natin pinagmamalaki. Hindi ho yung kapareho ng ibang mga vloggers, bibili ng mga pagkain, tapos pipicture ang sarili, ipopost, then random act of kindness ba yun? Hindi. Intentional kindness so that they will gain the graces sa pamamagitan ng sinasabing likes at sa pamamagitan ng pag-follow sa kanila. Hindi ho yung random act of kindness kasi pinopost mo eh. Ang random act of kindness, it's you and your God, or kung wala kang Diyos, konsensya mo to feel good, do good. Kaya para sa akin mga boss, naniniwala ba ako dito sa sinasabing community pantry? Tingnan muna natin to. May mga lulutang na mga politiko dyan sa barangay level, sa level ng lokal na pamahalaan. Gagamitin lang pondo, sasabihin, wag mong kakalimutan, si Talpulano, tatakbong pagkakonsehal, gobernador, or congressman, mayor. Siyempre, nag-uumpisa na sila ngayon. Dahil, siyempre, pag may krisis, laging may
magsasamantala. O ano, when there's crisis, there's always an opportunity na magpakita ka ng gilas. Pag may krisis, laging may oportunistang lalabas dyan. Laging may sisisihin na kumbaga nakatago, sisisihin kung sino man ang kakulangan. Pero hindi ho lang nakikita, meron ho kasing iba marunong mag-isip. Hindi ho yung kapareho ng iba, hindi na nag-iisip. Hindi ho ba? So, kayo ho ba'y nag-iisip? Kayo ho ba'y pag nabasa ninyo dyan sa mga social media at sa mga dyaryo, mga depende kung paano anggulo, kayo ba'y naniniwala at nadadala sa kanilang mga pinaiikot, sinutsubibo kayo? Tulad ng Rappler, inangguluhan agad, pagod na ako sa inaction. Kapareho niyan, nilagyan ng politika. Sino maniniwala dyan? Sumakay agad mga politiko. Come on, man! Galing sa inyo yan, mga politiko. Hindi naman ako naniniwala. Kasi kung yan ay talagang gawain ng mga pilantropo, sasabihin ng mga pilantropo, kukunin namin yung mga kamote, yung mga cabbage, yung mga gulay, ibababa, kalabasa, ibababa namin dito sa Maynila para ipamamahagi namin. Tutulong kami sa pamahalaan. Sana manawagan tayo sa mga malaking kumpanya tulad ng San Miguel, tulad ng Ayala, Zubel, Pangilinan, Concepcion, kung sino-sino pa, Razon. Sila hong may kakayanan yan. Pero pag mga ganyang sistema, politiko yan. 100%. Kung hindi politiko, mga barangay, kasi alam nila sa barangay, haba-haba ng pila. Paano nalaman ng mga tao na ito may pilahan? Siyempre, aanunsyo mo, sa ganitong oras, may darating na mga rasyon dito, pumunta kayo. Ito ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kap or si Konsehal or sino pa? Alam niyo na. Si congressman sa distrito na to. Tandaan, pag bawat may krisis, meron laging susulpot dyan na kumbaga tagapagbigay. Pagtawid gutom kuno. Sila ngayon ay pogi. Samantala, yung mga nakaupo na nagbibigay ng mga ayuda tulad ng national government, waipek. Kaya, ganun lang ho, ano? Huwag ho kayo magpapadala. Mag-isip ho tayo, baka sinutsubiho ho tayo. Alamin ho natin kung sino sa likod niyan. Simple lang naman. Tawagan lang yung sinasabing barangay dyan sa Maginhawa. Tanungin, sino bang nasa likod niyan? Imposibleng hindi nila alam. Baka pagsasabi, ay kay Kapyan, ay kay Konsehal, ay kay congressman yan. Kalat na rin to sa ibang Metro Manila. Siyempre, baka ito'y concerted effort, mobilization effort ng kung sino man dyan na may balak, tumakbo. At ganyan ang sasabihin, ito ang plataforma na gagawin namin para may sikmura. Ayan, ha? Intramuros Community Pantry. Pagbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Naniniwala ka? Pag kinuha mo, iniwanan mo dyan, hakutin lahat yan. Kinakailangan, meron kang marshal dyan. I-honor system, Siyempre, may nagbabagay dyan. Pinobal, 1135. Well, kumusta kaya kayo dyan mga konsehal? Kumusta kayo dyan yung mga, kung sino-sino dyan o mga barangay? Okay bang inyong samahan dyan? Maganda yan kasi ang tawag dyan, public service. Kung ang pondo ay galing sa gobyerno, sa gobyerno. Kung ang pondo ay galing sa pilantropo, sa pilantropo. Kung ang pondo ay galing sa politiko, sa pamahalan yan. Pera ng taong bayan. Diretsuhin natin. Kung sa pilantropo, sa kanila yan. Kumpanya nila yan. Siyempre, pamamahagi nila. Yan ang pilantropo. Kung sa isang individual, isang mesa lang, kaya mo, wala namang masama roon. Kung sana lahat tayo magkaroon ng mesa dyan, ambag tayo dyan, wala siguro magugutom. Paano yung iba? Walang maambag. Yung mayroong pwede mag-ambag. Mga boss, kaya ho natin sinasabi rito, mag-iingat tayo, wag ho tayo papadala. Mas magandang mag-umpisa na yung random act of kindness. Ang bawat isa sa atin, wag natin hayaan yung mga taong sa umpisa parang ganyan, pero gagawin nilang mobilization, gagawin nilang movement, and then magigising ka na lang, ang nasa likod pala niyan. Alam mo na, malapit na kasing eleksyon eh. Di ba? Change topic! Boss, isang bagay na mabilis lang ho aking sasabihin. Ano bang ibig sabihin ng rules of engagement?
Ang rules of engagement, pag pinag-usapan ho yan sa militar or sa pulis, ay mga bagay na hakbang na dapat mong sasabihin. Kung panahon na bang bubunot ka na, kung papanahon na ba gagawin mo, i-disable mong kalaban mo na merong clear and present danger. Halimbawa, mga boss, nag-trending ho ngayon, mangyari ho doon sa may Fairview ng Biyernes. Mga picture na lang, nagwawala ho yung naka-blue, hindi na ho natin kasi bawal ho yan. May daladalang kutsilyo, nakasaksak na ho siya, yung isa bulagtaro, yung isa duguan, nakikita nyo. At maraming mga pulis dyan, nakikita ho natin, hindi ho alam ang rules of engagement. Hinahabol sila nung sinasabing kolokoy, may pulis pa dyan, may naka M16, para bang yung tao nakasaksak na, kumbaga nakita mo na, hindi ba? Hindi na pwedeng citizen's arrest kasi may kutsilyo. Makikita mo isang PNP ro, nakikita mo dalawang pulis, may hawak na ewan. Tapos may nakabulagtaryan o nakadapa na, nasaksak. Ngayon, ang ginawa, palapit uli, hindi ba? Kung ganyang klaseng situation sa paikot-ikot, patakbo-takbo, ang ginawa ng dapat dyan, ang rules of engagement when there's clear and present danger. You can disable somebody by, kung talagang ikay praktisado, i-disable mo sa pamamagitan ng mga binte na hindi na siya pwedeng tumakbo. Or, tirahin mo doon sa parte kung saan na hindi fatal shot sa mga dito na hindi na siya gagawa. Simple lang ho yan I-train ho natin yung ating mga PNP. At hindi ako nagmamagaling. Pero sa ibang bansa, pag sinabing the rules of engagement, there must be clear and present danger that meron nang nasaktan at meron nang napinsala, kapareho niyan, binalikan o kapareho niyan, nagwawala. Hindi ho naniniwala. Anong ginawa? Ilang pulis. Sa iba pa yan, judgment call na yan Kung may mangyari man dyan, dahil marami na siyang dalawa na nakabulagtaryan, hindi na, I don't know kung namatay, ang gagawin mo dyan? Well, it could be called justified homicide. Iyan ho'y pananaw ho ni Bitag. Kung pag-uusapan ho'y mga rules of engagement, siguro naman mga puliso natin dito, bawat distrito, all the Philippine National Police, pag kayo nasa labas, yung mga cops on patrol, dapat binibigyan na natin sila ng taser. Kung hindi man taser, yung sinasabing stun gun. Kung hindi man, tear gas. Yun na ho, yung mga ganong kinakailangan. Kung wala talaga at medyo nakasaksak na, nakita mo, duguan na yung dandyan sa baba. Naglalakad-lakad pa, ang dami-dami nila, Sus Mariosep. Parang alanganin Ang tagal ho yan bago na subdued. Babalikan pa, bumabalik pa siya doon sa taong nasaksak niya. Anong ginawa ng mga pulis? Mabagal. Pero okay na rin at na-subdued nila, pero hindi maganda. Mas maganda malaman ng mga tao para sa mga alagad ng batas. Ginawa naman nila at hindi natin tinutulig sa bagos, siguro i-retrain ho natin yung ating mga cops on the street. Pagdating sa mga ganyang sitwasyon, pag yan ay nakasakit na at sige ng sige, nagwawala, dami-dami. Simple lang naman yan. Yung isang PNP, yan tokong hawak. Kutsilyo. Pwede na rin. Kailangan magaling ka sa arnis. Paluin mo sa binte, paluin mo sa kamay, paluin mo sa ulo pag hindi na knockout yan Anyway. Boss! Coffee ulit tayo. Okay, public service ho ito, Ito ho'y nilapit ho sa atin. At nagrereklamo ho, Nasa trending ho ngayon tong video na to. As a matter of fact, umakyat ho to, number 8 ng Saturday, number 9, ewan ko, pababa ho ngayon kasi mag-iisang linggo na ho to. At hindi ho namin layunin na insultuhin yung si pambansang kamao, si Manny Pacquiao, kasi yung part 1 ho to, nilabas namin. Yung part 2, finalo up ho namin, solved na. Kaya lang, ipapakita ho muna ng part 1. Panoorin. Sa utang ni Senator to, hindi kaya nagkulang ka rito dahil pinsan mo si Manny Pacquiao? Inano na po niya doon sa kay David Season. Hoy, David Season, kung nakikinig ka, ikaw yung target namin, person of interest ka. Nagutos na si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng pinsan niya na bayaran mo na to. Natutulog ka pa sa bonsitan. Si Manny Pacquiao, pambansang kamao, si Ben Tulho, pambansang sumbungan.
Hindi lahat ng mga proyekto isa sa katuparan o isa sa gawa nangyayari. Kadalasan may mga pangyayaring hindi mo inaasahan, nagiging sanghi ng pagkaudlot na inumpisa na sinasabing proyekto. Ito ho ang sumbong nang dahil sa sabon, si pambansang sumbungan at si pambansang kamao magtutuos. Sumbong ho ni Joselito Nazaire. Ang kanya daw lote sa Silang Cavite, inupahan ng mga tauhan ng isang senador, sino pa? Pambansang kamao. Adoy para daw sa sinasabing negosyong sabon. Hindi raw siya nabayaran simula noong 2018 hanggang sa kasalukuyan mga boss. Gusto lamang niya mabigyan ng linaw kung anong kanyang gagawin sa problemang ito dahil nakataenggaw pa raw mga makina at gamit dito sa kanyang lote. Ayaw ko magkasagupa si pambansang kamao at si pambansang sumbungan pareho mababagsik. Bago tayo mauwi dyan, linawin ho muna natin. Mas magandang panoorin ang detalye. Ako po si Joselito Nazaire. Nirentahan po ni Senator Manny Pacquiao itong property ko sa Silang Cavite po. Ginawa po niya itong warehouse ng kanyang equipment at saka raw materials ng dati niya pong business na Universal Green Solution Industries Incorporated. Magmula po noong July 2017 hanggang May 2018 ay nakakabayad naman po sila. Subalit magmula po noong May 2018 hanggang sa ngayon po, March 2021, ay hindi na po nila ako binayaran. Ako po ay laging humihingi ng tulong sa kanyang pinsan na si Miraflor Mantalaba. Hindi na po naman siya tumatawag o nagte-text sa akin kung anong napag-usapan nila. 35 months na, hindi po nila inaalis yung mga gamit nila dito. Ay hindi ko rin po maparentahan sa iba. Hindi ko rin po napapasok ang loob ng bahay. Ay hindi ko po alam kung may mga nasisira na po o pinasok na rin ng anay. Wala na po ako talagang alam na maaaring lapitan kundi kayo po. Kausapin natin si Joselito Nazaire sa linyang telepono. Mang Joselito, magandang umaga sa iyo, sir. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay. Mang Joselito, okay. Lumalabas dito na ang mga kausap mo rito ay yung mga ginagamit or sinasabing pinsan or staff ni Senator Manny Pacquiao. Tama? Tama po. Alright. Pero si Senator Manny Pacquiao, bumisita lang dun sa lugar baka ocular inspection noong 2017. Tama? Tama po, bago po dinala yung mga gamit. Nung kausap mo si Manny Pacquiao, may picture pa kayo dyan. Ano na pag-uusapan ninyo ni Senator Manny Pacquiao? Nasabi po niya sa akin noong nagkausap kami na gagawin nga po niyang warehouse, yung bahay. At sabi ko naman po, talagang naghahanap din po ako ng magre-renta. At yun po ang napagkausapan namin. Magkakaharap po kami sa kasama po yung staff. Ang kausap mo rito si Joy Tan, tama? Opo. Alright. Sino pa tong si Miraflor Montalaba? Ano naman to? Pakilala, pinsan siya ni Manny. Kasi po kaya po na-take over yan ni Miraflor Mantalaba. Noong pong 10 months na hindi nga po nagpapakita, ay naglakas loob na po ako pumunta ng Senate. May nakausap po kami sa staff niya, isa po yung attorney. Ang itinuro pong kausapin ko ay si May Mantalaba na. Lagi po naman siyang nangangako na i-update niya ako kapag nagkausap sila ni Senator. Alright. Sa tumagal po ng hanggang sa ngayon. Ikaw ba'y binabayaran ng monthly rental doon sa pinaupahan mong bahay at saka lupain? Nung nakausap ko po na unang pumunta si Joy Tan, nagbigay po siya ng 1 month deposit, 1 month advance. Subalit sa pagdaan po ng nagamit na rin po yon. Dahil po hindi monthly talaga yung bayad noong Okay. Tapos po nung lumaki na, nagbigay po siya sa total po na 380 na hindi na po na yung bali kasama na po yung yung 1 month advance at 1 month deposit.
Pero nakita mo naman walang activities, walang nangyayari. Parang lumalabas, simula nung binayaran ka, simula nang mag-upa sila sa iyo, simula nang bigay sila ng 1-month deposit and 1-month advance, wala talagang nangyaring aktibidades. May mga nagpupunta po dito na nag-aayos noon, gagawa po sana ng extension. Bigla pong naudlot. Tapos po may pinatigil siya rito na dito tumitira. Noong malaon po nawala na rin. So parang may katiwala kasi baka naman looban, di ba? Kinakailangan mo talagang may taong maiwan diyan. Parang tama? Opo. Parang Kasi po- anong nangyari sa usapan? Parang nagbayad sila ng 1-month deposit, 1-month advance, pagkatapos siningil mo, tapos nabigyan ka ng 380,000 pesos. Tama? Lahat-lahat. Opo. Pero sinasabi mo ngayon kabuuan, may utang pa sa'yo na magkano? 2 point something? Opo, kasi magmula po nung May 2018 hanggang sa kasalukuyan po wala talaga po akong nakukuha na So parang may utang pa sa'yo na 2.1 million pesos. Opo. Pero parang hindi natuloy yung sinasabing proyekto. Tama? Opo, ganun nga yata po ang nangyari. Okay. Hindi mo ba tinanong ano nangyayari? Kasi parang sa'yo, basta't magbayad lang, okay na. Kasi po ang nangyayari kapag tumatawag naman ako, ay hindi sila nakikipagkuha ng maayos. Sino sila? Po, si Joy Tan po at saka si May. Kaya po noong malaon, nagpunta na nga po ako ng Senado. noong pong February 4, 2019. Nangyari po kung kani-kanino nila ako itinuturo. Isang beses po pinaghintay pa ako ng mula 10 o'clock hanggang 2 p.m. at ipakakausap na raw po sa akin si Senator. Okay. Di naghintay po ako doon. Nung dumating po ang 2 p.m., may session po, wala po doon sa session. Nung gabi po nakita ko nandun po pala sa birthday ni Speaker Alvarez. So, walang nangyari. Say. Wala po, wala. So, simula nung 2019 hanggang kasalukuyan, parang lalang. Dead ma lang. Po, wala. Oo po. Hindi na tumawag sa'yo si Joy Tan or si Miraflor Montalaba? Si Miraflor Montalaba po napunta po dito, may mga kasama, pinapasok yung bahay. Yung huli po nilang puntahin, wala ako dito kaya hindi ko. Kailan yung huling punta nila? Siguro mga June po. June of 2000, last year. 2020. May kasulatan ba kayo? Meron ba kayong contract doon sa sinasabing lease agreement? Wala kasi po sabi pag nagsimula na raw po mag-construct yung extension, saka po magdadala ng Opo. Ano ang nagtulak sa iyo, Mang Joselito, na parang hinayaan mo silang mag-occupy sa property mo nang wala pa kayong kasulatan at kasunduan na lahat nasasabi na yung mga responsibilidad ng nangungupahan sa nagpapaupa at ng responsibilidad ng nagpapaupa sa nangungupahan? Anong nagtulak sa tiwala? Tiwala po at saka kilalang tao po kasi. Sinisisi mo ba rito si Senator or nakikita mo rito medyo hindi pinakakausap sa iyo ng mga taong at mahirap lang hagilapin si Senator kasi parang lumalabas napapabayaan ka? Opo, ganun nga po ang nararamdaman ko ngayon. Okay. So, sige. Sa parting to, ang gusto mo lang ay tawagan natin. Opo. Tawagan nga muna natin tong si Miraflor Montalaba. Pinsan daw ni Manny Pacquiao. Sige. Hello? Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Si Ben Tulfo, ma'am. Miraflor Montalaba, ma'am. Magandang umaga po sa iyo. Sir. Okay, magandang umaga. Ma'am, kami magtatanong lang sana, ma'am, kasi pinsan mo naman si Manny Pacquiao. Kumusta ho yung kinukumusta ho kayo ng si Joselito Anzaire, kung iyong natatandaan, yung inupahan daw ata ni Senator na pinamamahala ninyo dahil pinsan kayo, doon sa bahay at lupa na pagawaan ho yun ng sabon. Ano ho nangyari doon? Kasi nilapit ho sa amin ni Joselito Anzaire, ma'am. Ano hong status dito, ma'am? Inantay ko po si Senator
Inantay ko po siya. Nasa Jensen po siya ngayon. Medyo, alam ko busy si Senator Manny Pacquiao at sinubukan itong si Joselito Azaire na talagang puntahan si Senator, yung pinsan mo, sa Senado noon. Many times, pinag-antay siya. Matyaga naman siya nag-aantay. Kaya lang, ma'am, gusto ko lang sabihin, nakaabot ba kay Senator Manny Pacquiao? Opo, sir. Nakaabot Opo. sa kay Senator? Nag-usap, sinabihan siya na sinabihan po siya na antay, gano'n. Natanggap niya lang yung 1-month deposit and 1-month advance 2017 pa. Inaantay niya yung kontrata at nakapagbayad daw ata rin kayo ng 380,000. Pero sabi niya, hindi ko naman alam to, sinasabi niya na kung tutusin, abay lumalabas daw ata ma'am, 2.1 million pesos na ang utang daw ninyo under kay Senator Manny Pacquiao. Sinasabi mo, Hindi ko po utang yan, sir. sino nangupa rito? Hindi ko po yan utang, sir. Kay Senator po yan. So utang ni Senator to. Hindi ko po utang yan, bakit nakalagay? So, kanino, kung hindi so si Senator Manny Pacquiao ang may transaction dito? I-follow up ko lang po sa kanya, sir. Okay, Miraflor, ganito lang muna, ano? Okay. Opo. Kasi pag napanood to ni Senator Manny Pacquiao, hindi magugustuhan. Kasi alam ko busy to si Senator, ano? Ang sa akin lang, kasi baka sinasabi mo rito, kung si Senator Manny Pacquiao ang tinuturo mo, hindi kaya nagkulang ka rito dahil pinsan mo si Manny Pacquiao? Dapat sinasabi mo, insan. Kawawa naman to si Joselito Azaire. Matagal nag-aantay. Nasabi mo ba kay Senator yan? Opo, sir. Anong sinabi ni Senator? Ayun, sinabi niya sa akin na, gawa na ng paraan yan. Yun. Okay. Ang sinabi ni Senator, gawaan ng paraan. Alam niyo bang ibig sabihin ng gawa ng paraan? Solbahin na yung problema. Tama? Opo, sir, inano na po niya doon kay David. Yan, hihingian na po ng cheque. Okay. Inantay ko po. Oo. So in other words, may ginawa na ng cheque. Pag nag-utos na si Senator Manny Pacquiao, gawa na yun ng cheque. Tama? Nandun kay David Season. Ang pinagawa niya si David Season. Si David Season, ma'am, is staff ni Manny Pacquiao? Opo. Okay, anong staff ni Sansa? Sa Senate staff siya ni Manny Pacquiao? Baka hindi nakakaabot kay Senator Manny Pacquiao. Pinsan mo si Manny. Mismo po ako nagsabi po doon, sir. Kay David? Doon po sa office niya, doon sa cabin. So, sinabi ni Senator Manny Pacquiao, insan, ikaw pinsan ka, tama? Opo, O, Bisaya bang usapan ninyo? Bisaya po. Sige. Sulbahin na ang problema, diha. Bayaran lang nga ang gareklamo sa ato, Unsa maghimo nimo, day? Diyan na ako itong answer. Sinabihan ko po yung assistant na si David na sabi ni Sen, ni boss, paggawaan mo daw ng cheque. Okay. So, si David ngayon ang gagawa ng cheque, tama? Opo, oo. Saan si David ngayon, ma'am? Nandoon din sa Jensen, sir. Okay, may telephone number ka ba? Kasi kung magagalit, baka mamaya masuntok ni Manny Pacquiao to. Pag nalaman ni Manny Pacquiao, mananakaw to si David. Si Manny Pacquiao, pambansang kamao. Si Ben Tulho, pambansang sumbungan. Opo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, si David Season, may number ka ba ni David Season na pwede namin tawagan, ma'am? Wala po ako number niya, sir. Okay, ganito na lang, Miraflor. Tutulungan na lang kita, tutulungan natin si Manny Pacquiao, ano? Opo. Baka hindi lang alam ni Senator Manny Pacquiao, baka natutulog sa pansitan tong si David Season. Ako, matabang na sa inyo, ba? Kay mauwaw man ko, kay nalipong na ba kining nag-adto sa amo para magreklamo ba, ma'am? Sabot ka? Opo, oo. Sige lang siya huwat. Dugay naman kaayo, 2017 pa, 2021 na kita. Ang utang daw ni Senator Dinhe, 2001, 2.1 million na. Kinahanglan, ma'am, himuan ba ng cheque para mabayaran natin si nagrereklamo, si Joselito Azaire. Sige, Pero sir. kung ikay, sige ka lang na, si David, tuturo-turo niya lang kung sinong
may problema ka rito. Pinsan mo si Manny Pacquiao. Ayaw natin malagay sa alanganin si Senator Manny Pacquiao. Kailan kayo inutusan ni Manny Pacquiao paggawa ng cheque mo kay Noong David? February. February ng anong taon? Hindi, itong year na to, sir. February 2021. Opo, oo. Itong So year ma'am, na to. pwede bang tawagan mo na, hagilapin mo na si David Sison, isumbong mo ngayon kay Senator Manny Pacquiao, itong si David Sison, wala pang ginagawa, sabihin mo. Tutulog-tulog sa pansitan itong si David Sison kasi kung nasabi mo na kay David Sison, February 21, magkano rin yung checking isusulat ni David Sison para kay Joselito? Magkano raw? Yung, may pinadala siyang ating isulat. Ibinigay ko sa kanya yung sulat ni Joselito. Oh, pero magkano Binigay ko kay raw David. yung checking isusulat doon para kay kay Joselito doon sa paupahan na inuupahan hanggang ngayon nakatiwangwang lang. May alam ka ba? Yun po yung amount na doon. So, hindi ko matanda yung amount na doon kay David. Binigay ko sa kanya kasi po yung papel. So ngayon, si David ngayon gagawa na lang ng check na hindi pa ginagawa ni David. February pa. February, March, April. Teka muna. Baka siguro follow up mo muna, ma'am, ano? Apo, sir. Follow-up ko po siya ngayon. Okay. Palihog lang ba, ma'am? Tawagan na imong ganang parientes niya mo. Itong kasin mo, ano? Pinsan mo naman to. Sabihin mo na nakaabot na sa amin. Tawagan din si David Sison. Hoy, David Sison, kung nakikinig ka, staff ka lang pala ni Manny Pacquiao. May utos na si Manny Pacquiao. Gawan mo ng check ito. Natutulog ka pa sa pansitan. Nagutos na si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng pinsan niya na bayaran mo na to. Kung nanonood ka ngayon sa akin, ikaw yung target namin, person of interest ka. Walang kinalaman si Manny Pacquiao kasi nagbigay na ng utos. Sabi mismo ng pinsan ni Manny Pacquiao, si Miraflor Montalaba. Okay ba? Tama ba, Miraflor? Okay, sir. I-follow-up ko na lang po, ha? Sige. Okay. Maraming salamat. Ang ginagawa ho natin dito ay solbahin ang problema. Ganun lang kasimple. Hindi lang siguro nagkaintindihan kasi kung titingnan natin, ang check-in lang pala ay nandoon na kay David Sison. At pagkatapos, mukhang hindi pa nagagawa ni David, may problema si David. Si Joy Tan, tawagan mo, baka makatulong sa atin to. Hello? Magandang umaga, Joy. Good morning. Yes. Good morning, Joy. Good morning, Joy. Si Ben Tulfo, Joy, sa PTV4. Opo, yes sir. Joy, tatanong kayo, may number ka ba ni David Sison, staff ni Manny Pacquiao? David Sison, parang familiar sa yung name pero hindi ko, sa pasensya ko na yung mga assist ni Sir Manny, hindi ko masyadong kilala ang Alright, David. okay. Okay, Joy, baka sakaling matulungan mo kasi kausap ko yung pinsan ni Manny Pacquiao. Nirereklamo, may lumapit ka sa amin. Hindi naman nagrereklamo. Naguguluhan lang siya. Since 2017, si Joselito Nazaire, na yung inupahan daw ata na parang doon sa may Cavite, silang Naku, Cavite, Sir ano? Ben, yan nga yung problema ko, pati ako na-involved dyan, itinulungan lang naman. Hindi nga pa nababayaran, pasensya ka na Sir Ben. Okay. Kausapin ko na lang si May. May yung pinsan po ni Hindi, Senator. nakausap ko si May, sabi ni May kanina, bago kay kita tinawagan, nakausap ko si May. Ang si Bami Miraflor, sabi niya, nasabi ko na kay Senator yan at inutusan niya na si David Sison na isyuhan ng cheque. Sabi ho mismo na, ngayon, February 2021 yon. Ito lang. Oho. Ay, Pacquiao. hindi ko kilala, sir, si David Sison eh. That's okay. Joy, baka sakaling pwede mo lang tulungan, pakibulong na lang kay Senator Manny Pacquiao na si Ay, David sir, Sison, yes, ano? sir. Na galing na doon sa Oo, pinsan sabihin niya, ko, ano? sir. Ha? Parang naniningil lang ata doon sa paupahang parang pagawaan ng Sir sabon. Ben, alam mo Sir Ben, ang tagal ko na silang sinasabing bayaran yan. Medyo hindi lang naasikaso, sobrang busy. Joy, baka sakaling facilitate lang para matulungan Okay yung ho, lapit, ha? okay ho. Oho, tawagan ko ho agad. Maraming salamat, Joy, ha? Bye, thank you too. Okay, Bye. okay. Okay, yun na. Okay. Joselito, kaya kami, medyo tiyaga ka lang ng konti, Una sa lahat, hindi ko dinidepensan si Manny Pacquiao, kaibigan ko to. Pero ibig sabihin dahil kaibigan o hindi, kapag may reklamo, hindi naman reklamo siguro, hindi lang naasikaso dahil busy, gumagawa tayo ng paraan. Para maintindihan mo to, may mga staff siya, pero kung minsan may mga staff na nakakalimot na kinakailangan paalalahanan. Si Joy mismo, si Joy Tan, ang tutulong ngayon para ipaabot kay Senator Manny Pacquiao
na para matapos na to. Familiar siya rito, kaya lang yung mga taong nauutusan ni Manny Pacquiao, mukhang hindi ata pinaalam kay Manny Pacquiao. Baka gusto mo lang kausapin sa ere na para sabihin mo dito, kasi ginawa mo lahat ng paraan, baka dito sa programa ito, maabot natin ang mensahe galing mismo sa iyo. Nakaabot na kay Manny Pacquiao sa pamamagitan ng pambansang sumbungan, itong idinulog mo kay pambansang kamao. Okay, sige. Sige, manawagan ka na. Sige. Senator Manny, pasensya ka na kung ako ay medyo nakapag ng pagsasabi ng bayad dahil medyo gigit lang. Wala talaga kasing pagkunan. Kaya ako lumapit na kay Sir Ben para magkaroon ako ng pagkakataon na maipaalam sa iyo na nangangailangan talaga, kaya pasensya na. Ako'y humahanga sa iyo, no? Ika'y matyaga, magalang ka pa rin, idolo mo pa rin si Senator Manny. Ako naman, lahat naman ng bagay sa mundong ito na nakukuha sa magandang pakiusap. Maganda naman ang pakiusap mo eh. Pag nakaabot ngayon to, alam ko kikilos yan. Ha? Okay? Maraming salamat sa iyong pagtiwala sa akin. Ako pang napili mo, pwede rin naman si Tul Rafi, madali naman kausap si Manny, or kay Tul Erwin. Walang problema, kahit na sa akin. Kami Tulfo Brothers tutulong. Ha? Okay? Relax ka lang, ha? Sigurado, baka mamaya nakasulat na tumataginting na 2.1 million pesos. Ngayon, solve ba na yun? Kumbaga, relax ka na. Yung iyong problema, wala na. Okay? Okay po. Okay ba sa'yo? Okay po. Okay. Good luck sa'yo, ha? Pero Sir, maraming salamat. walang anuman, ha? Eto, isang pambansang sumbungan. Bitag. May update na ho yan, mga boss, ano? Nakaabot kay Manny Pacquiao. Ay nangyari, nakausap namin si David Season. And then, nagalit daw si Manny Pacquiao sa nangyaring, kumbaga, napabayaan ng kanyang pinsan. Kaya inayos na. Tinawagan yung business manager ni Manny Pacquiao na interview namin. May part 2 na yan. At nag-uusap na sila. At medyo, ayan na, aasikasuhin na. Wala na dun sa mga taong paikot-ikot na parang dinidribble ka. So, solve. Alam mo, mga bossing, simple lang naman. Abangan ho yung part 2 niyan kung paano ho, ano? Sino ba naman hindi magagalit? Kahit naman siguro ako, pag ako'y ng ganyan, kahit na siguro pinsan ko, natapos sisinturunin ko eh. kaya ikaw may si May, pinsan mo si Manny, dapat pinoprotektahan mo, nilaglag mo pa, pambihira ka naman. Oh. Ayan, nagalit tuloy si Senator Manny. Mga boss, kami papasalamat ho sa inyong pagtutuko sa amin. Ano? Bagamat overtime na ho tayo, mga bossing. Ano? Sorry lang doon sa susunod at babawi ho tayo. Anyway, subaybayan ho yung aming public service. Mamaya ho, Pambansang Sumbungan Morning Edition. See you later. Adios.